Visem Privyet! Welcome to Avrilinian channel. At dahil nga updated na ang surname ko sa bagong passport, ang next na ginawa ko naman ay kumuha na ng visa sa Russian Federation Embassy. So tara, ikukwento ko or isi-share ko sa inyo ang mga requirements na sinabit ko bilang asawa na ng isang Russian. So let's go! So, ito na nga. First, syempre, dinala ko pa rin ang old passport ko. So, ang dala-dala ko ay old and new passport. So, para maipakita lang din na ito yung name na to ay ako bago ang kasal and ito na ako ngayon using my husband's surname na katunayang dati ay nakarating na ako doon at doon nga naganap ang kasal. So, hindi naman nila kukunin yung old passport. Syempre, yung new passport lang ang iiwan for visa. And meron din akong notarized letter from my husband. Iba na siya dun sa invitation noong kami ay mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Next, kailangan pa rin ng copy ng passport ni husband. Next, dinala ko ang aming original and photocopy ng marriage certificate. So, sa marriage certificate namin, hindi ko na kinailangan ipa-translate to Russian since written na siya in Russian kasi nga sa Russia kami kinasal. So, hindi na siya kailangan ng translation. And, meron pa ring insurance. At syempre, yung online application form. So, ang hindi ko na lang sinubmit ay police clearance at NBI clearance. So, kapag wife na, hindi na hinihinga ng ganoon. And syempre, ang cash. Hindi kasi sila tumatanggap ng bank transfer at kailangan mo talagang bayaran ang visa sa land bank. Ito ay 14,160. Yun ang binayaran ko. So, regarding naman sa may mga nakakausap ako na ibang Filipina na kinasal sa Philippines at nag-decide na gamitin ang surname ni husband. So, kung ganong case, kailangan ay translation ng marriage certificate. So, kailangan written in, translated to Russian language. And, kailangan din ng katunayan na ikaw ay nag-change ng surname. So, parang affidavit siya na katunayan, nagpapalit ka ng surname. And, kailangan siya ay yung kana. May sinasabi silang ganun, kana. Pero sa akin, nung nasa embassy naman ako, hindi ako hininga ng ganun. So, okay lang din kasi wala akong dala. So, pero naisip ko naman, baka naman hindi na kailangan sa akin kasi nga, sa Russia na kami kinasal and nakasulat naman mismo sa marriage certificate namin na after marriage, ang surname ng wife ay ganito na. So, nakasulat na doon na after marriage, ang surname ko ay surname na din ni husband ang gagamitin ko. So, kaya nga, yun ang requirement sa akin ng embassy para daw bigyan nila ako ng visa. So, kailangan mag-appear sa aking passport ang surname ni husband dahil yun ang nakalagay sa aming marriage certificate. So, yun lang ang mga requirements na sinubmit ko. And ito ay 10 working days. So, 10 working days, makukuha mo na agad ang iyong passport with visa. And ayun lang, sana ay nakatulong ulit ang video na ito sa inyo. Paka-paka!